Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Work from headache? Social dysmenorrhea? Warrant from ache? Tanggalin ang pain-demic problems with Dolphinal. May PGE2 pain blockers na rekta sa source of pain. Para laging good vibes with Dolphinal. Unilab yan. Mefenamic acid is the generic name for Dolphinal 500. If symptoms persist, consult your doctor. Mefenamic acid Dolphinal. Para laging good vibes, mag-Dolphinal. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Kahit na ikaw pa. Dear Mr. Romantico, ako po si Mara, taga Cabanatuan City. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Magsasaka ang aking ama at ang aking ina naman ay nagtitinda ng mga gulay kapag may inaani sa maliit naming taniman sa likuran ng aming bahay. Ayaw ni na itay at inay na magaya kami mga anak nila sa kanila na hindi nakapag-aral. Kaya sa kabila ng aming kahirapan, pinangarap nilang mapagtapos ako ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Habang kapiling mo isiping. Lumeng, kapag nakatapos ng pag-aaral si Mara, malamang magkatrabaho siya ng maganda at matutulungan na niya tayong mapag-aral ang mga nakababatang kapatid niya. Oo nga, Karding. Si Mara ang pag-asa natin na makapag-aahon sa ating pamilya sa kahirapan. Ngayon pa lang parang nakikita ko na kapag nakatapos sa pag-aaral ang lahat ng mga anak natin, hindi na ako makikisaka ng bukid at mapapahinga na rin ako sa pagtatanim at pagtitinda ng mga gulay. Ang gusto ko, kahit titulado na ang mga anak natin, magpapatuloy pa rin ako sa pagtatanim at pagbibenta ng mga gulay para kahit na tumanda na ako, hindi ako manghina. Kung sa bagay nga. Ikaw ang dapat na magpahinga sa pagsasaka. Pag nakatapos ng pag-aaral ang mga anak natin, habang nagdaraan ang mga araw, habang nagkakaedad ka, abay nanghihina ang iyong katawan. Nagiging sakitin ka. Akala mo lang yun. Ikaw naman. Oh, ano bang sa akala ko lang? O yan no, inubo ka na naman. Hindi, kumati lang ang lalamunan ko. Matagal na yung pag-ubo-ubo mo, ha? Bali, wala naman ito dahil nawawala rin eh. Oh, ay ayaw mo naman magpagamot. Sayang lang ang ipagpapagamot ko. Ikaw naman. Mabuti na yung magpa-doktor para magamot ka kaagad at matingnan. At para hindi lumala, ano man ang sakit mo. Huwag nga kung ano-anong inaalala mo. Tignan mo na ang kanin sa palayok kung naluto na. Oh, luto na itong sinaing. Sige. Ipaghanda mo na ako ng bababaon ko sa panangalian at lalakad na ako. Kanina pa naghihintay sa akin ang trabaho ko sa bukid. Hindi niyo muna pinagtrabaho si Tay sa bukid kung inuubo siya. Ayoko ng payagan. Ay mapilit.
Kesa daw nandito siya sa bahay maghapon, mabuti na mag-asikaso siya ng mga pananim doon sa bukid. Kawawa naman ang Itay. Ay, kahit nga inuuboy, nagpipilit magtrabaho doon. Para nga, makaipon kami ng ipagpapa-enroll mo sa darating na pasukan. Tapos na po ako ng high school, Nay. Ay, pagtatapusin ka namin hanggang kolehiyo, anak. Nasa eskwelahan po sa Maynila ang kursong gusto kong matapos eh. Oy, doon nga, balak ng Itay mo na pag-aralin ka. Eh, paano po mangyayari yun? Ay, balak ng Itay mo rin. Pakiusapan ng iyong tiya Cora. Ay, sa Pasay nga po pala nakatira ang pamilya nila, no? Kaya nga pumayag yung nakababata niyang kapatid doon sa pamilya ng tiya Cora mo, doon sa Pasay ka makitira habang ikaw ay nag-aaral. Mr. Romantico. Diba sa simula sinabi mo? Hindi pa man, Mr. Romantico. Nangarap na akong balang araw makakatapos ako ng pag-aaral. Dahil kilala kong mabait at matulungin ang nakababatang kapatid ni Itay na si Tita Cora. Oh, ito pa. Kuya Carding, kadami naman ito mga gulay at prutas na dala mo. Bagong pitas ang lahat ng yan, Cora. Salamat. Pero sana, hindi ka na nagabala. Kung ang ibang taong dinadalaw ko, dinadalhan ko ng pasalubong ng mga tanim namin sa probinsya. Kayo pa kaya nakapamilya kung hindi ko dadalhan? Sana, sinama mo na sa pagluwas mo rito sa Pasay yung panganay na anak mo. Gusto ngang sumama ni Mara nang malaman niyang pupunta ako rito sa inyo. Bakit hindi mo pa isinama? Hindi ko kasi tiyak. Napapayag ka sa ipakikiusap ko sa'yo. Bakit naman hindi ako papayag? Kasi hindi naman kalakihan itong bahay ng pamilya niyo. Madali na ako magpagawa ng maliit na kwarto para sa anak mo kapag nakitira na siya rito sa amin habang nag-aaral siya dito sa Maynila. Ay, salamat, Cora. Salamat. Kuya, bakit naman napaluha ka? Natutuwa lang ako at labis na nagpapasalamat. Dahil kahit papano na nakaluwag-luwag sa buhay ang pamilya nyo, simula nang mapatira kayo rito sa Pasay, hindi ka nagbago. Kuya, sino ba naman ang dapat magtulungan kundi tayo magkakamag-anak? Ikaw pa rin ang dati kong kapatid na maaasahan ko sa oras ng aking pangangailangan. Sa wakas, mapapatira na po ako sa Maynila, Inay, Tay. Oo, Mara. Sa darating na pasukan, mag-aaral ka na ng kolehiyo sa Maynila. At luluwas ka na bukas para doon makitira sa bahay ng iyong tiya Cora. Ihatid kita. Kahit hindi nyo na po ako ihatid, Itay. Ilang beses na rin naman po ako nakapunta kina Tita Cora sa Pasay Kapag magpapakasyon po ako roon ng ilang araw tuwing magbabagong taon. Anak, hayaan mo nang ihatid ka na ng Itay mo. Oo, hindi mapapanatag ang loob namin ng nanay mo hanggat hindi namin nalalaman na ligtas kang nakarating sa bahay ng tsakora mo. Sige na nga po. Ayan. Nakapag-impake na po ako ng mga damit ko. Gaya ng plano natin, doon ka sa bahay ng tiya Cora mo titira habang nag-aaral ka. At padadalhan ka na lang namin ng inay mo ng panggastos mo sa eskwela. Opo. Huwag po kayong mag-alala, Tay, Nay. Hindi po masasayang ang lahat ng gastos ninyo sa pagpapaaral niyo sa akin. Siguruhin mo lang yan, anak, ha? Mangako ka, anak. Hindi lang po ako nangangako. Sumusumpa po ako sa inyo. Mag-aaral po ako mabuti para makatapos kaagad ako ng pag-aaral para balang araw makatulong po ako sa inyo. Salamat naman kung gano'n. Sana nga, anak. Hindi mangyaring inaalala ng tsakora mo na ano po, Itay? Ano po bang inaalala ng Tita Cora? Baka hindi ka rin makatapos ng pag-aaral dahil sa pakikipagnobyo.
Diyan na lang po sa tabi, Mama. Diyan na lang po. Ito pong bayad. Huwag mo naman akong tawaging mama, miss. Bata pa ako. Oo nga, miss. Halos magkasing edad lang siguro kayo ni Bert. Bert? Oo, itong driver ng tricycle. Tsaka, huwag mo na rin akong pinupupo. Dahil malamang, maging suki na kitang pasahero. Bakit naman? Kasi, alam ko na itong university na pinapasukan mo eh. Ilang beses na kitang naihatid dito. Kaya lagi na kitang ihahatid dito, susunduin. Wag na, marami namang tricycle. Sige. Basta, mula ngayon sa service na kita. Dahil kabisado ko na ang oras ng pasok mo at labas dito sa university. Mara. Kilala mo ko? Nabasa ko yung pangalan mo dyan sa ID mong nakasabi sa dibdib mo. Ay, sige. May ibang ko na kayo. Sige. Mukhang masama ang tama mo sa babaeng yun, Bert. Oh, paano mo nahulaan, Romy? Sinundan mo pa rin siya ng tingin kahit nakapasok na sa doon sa gate ng university. Tama ka. Kursunada ko nga si Mara. Makakapagkailaba sa akin ang mga kilos mo. Matagal na tayong magkarancho. Kaya ka madalas akong umangkas dito sa tricycle na pinapasada mo. Kaya nga, Romy. Liligawan ko agad si Mara para hindi na ako maunahan pa ng iba sa kanya. Mr. Romantico. Diba sa simula sinabi mong... Tinutuon ni Bert ang sinabi niya sa kanyang kaibigan, Mr. Romantico. Nanligaw nga siya sa akin. Kapiling mo'y isiping di magwag. O Mara, ayun na yung tricycle na sasakyan natin. Sige, mauna ka na sumakay, Nonet. Ha? Bakit? Wala nang maging magkaklase tayo. Magkasabay tayo laging umuwi. Kasi nga, yung tricycle doon dumadaan sa harap ng bahay namin. Hinihintay ko pa kasi yung sundo ko eh. Sino? Yung tricycle driver na masyadong presko? Uy, hindi naman presko si Bert. Uy, kung umasta ka, alam mo, girlfriend ka na. Kahit kailan pa lang kayo nagkakilala. Palakaibigan lang yung si Bert. Mara, huwag kang masyadong magtitiwala sa hindi mo masyadong kilala. Baka mamaya, mapasama ka. Mano po, Tita Cora? Kawa ka ng Diyos, Mara. Ginabi ka na naman ng uwi. Nag-research pa po kasi kami ng mga classmates ko sa library. Napapadalas yata pagre-research niyo. Hindi pa po kasi tapos yung ginagawa naming project eh. Baka naman napapasama ka na sa mga irresponsableng kabataan na walang pagpapahalaga sa kanilang buhay at kinabukasan. Nagpapabaya sa kanilang pag-aaral dahil sa kung ano-anong gimmick at bisyo. Hindi po, Tita. Na kahit minor de edad pa, nakikipag-boyfriend na. Wala pa po akong boyfriend. Uy, dapat. Huwag kang magpaligaw hanggang hindi ka pa nakakatapos. Para hindi masira yung pag-aaral mo. Gaya ng pangako mo sa amin ng inay at itay mo bago kita tinanggap dito sa aking poder. Hindi ko po sisirain ang pangako ko sa inyo. Pagbutihin mo pag-aaral mo, Mara, ha? Yan po talagang ginagawa ko, Tita. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo yan para makatapos ka. Dahil mahirap ang walang pinag-aralan. Gaya ng mga magulang mo na kahit anong pagsisikap ang gawin, hikahos pa rin ang buhay sa probinsya. Huwag po kayong mag-alala. Ang pangarap niyo po ni na Inay at Itay para sa akin ay pangarap ko rin po na pagsisikapan ko pong matupad. Lagi mong tandaan na ayaw ng mga magulang mo na matulad ka sa kanila. Opo. Kaya nakiusap sila sa akin na makitira ka muna rito sa akin sa Pasay para makapag-aral at makatapos ka ng kolehiyo. Opo, Tita. Ikaw ang pag-asa ng mga magulang mo na makapag-aahon sa inyong pamilya sa kahirapan. Kaya todo ang pagsisikap nila ng itay mo para masuportahan ka. At kaya kahit papaano,
tinutulungan ko yung kapatid kong yan sa pagpapaaral sa'yo. Masusuklian ko rin po ang mga tulong ninyo sa akin, tita. Hindi pa magtatagal. Makakatapos na ako. Huwag mong intindihin yung mga naitutulong ko sa'yo. Ang siguraduhin mo yung makatapos. Huwag kang tumulad sa iba na inuna ang pakikipag-boyfriend. Kaya hindi na nakatapos. Nasubo pa sa maagang pag-aasawa. O kaya naman naging dalagang ina. Mr. Romantiko. Kahit na ikaw pa. Dear Mr. Romantiko, upang mapag-aral ako ng mga magulang ko sa kolehiyo sa Maynila, nakitira ako sa bahay ng isang tiyahin ko sa Pasay. Sa lugar na yun ko nakilala si Bert na isang tricycle driver. Naging masugid siya sa panliligaw sa akin. At napamahal siya sa akin. Kaya nakipagrelasyon ako sa kanya sa kabila ng bili ng mga magulang ko at ng aking tita Cora na wag akong makikipagnobyo. Kaya't ligala. Ano, Mara? Kayo na ni Bert? Oo, Nonet. Umamin na ako sa iyo para hindi ka na magtaka kung bakit regular na niya ako hinahatid at sinusundo dito sa university. Wala ka, baka mamaya magsisi ka. Bakit naman ako magsisising nakipagrelasyon ako kay Bert? Kasi nakikita ko, malapit siya sa mga babae. Naku, likas na magiliw lang si Bert sa kanyang mga nagiging pasahero. Ewan ko sa'yo. Ay, ito na pala si Bert Sakay na, Mara. Oh, Nonet, hindi na kita maimbitang sumabay sa akin sa pag-uwi, ha? Okay lang. Nilakad pa kasi kami ni Bert bago niya ako ihatid sa bahay ng tita ko. O, sige ha? Sige. Ingat ka. Sana nga lang. Ano? Sana nga lang ay ano, Nonet? Sana nga lang. Wala kang pagsisihan sa pakikipagrelasyon mo. Bilib naman ako sa'yo, Bert. Pinainom lang kita, Romy. Bumilib ka na sa akin. Hindi sa pagiging galante mo. Sa panliligaw mo kay Mara. Ayun ba? Mahigit 1 linggo mo pa lang siyang nililigawan. Napasagot mo, no? Nahuli ko kagad yung kiliti niya Paano? Masaya yun si Mara. Kaya kapag magkasama kami, lagi ko siyang binibiro at pinapatawa. Madali mo na pasagot si Mara. Hindi kaya madali rin siya magsawa sa relasyon niyo? Hindi mangyayari yun. Nangyari na sa'yo noon Nagka-girlfriend ka. Pero nawala rin sa'yo. Kasi nga hindi ko nagawa ang dapat kong gawin. Pero kung wala nang may pagmamalaki sa akin si Mara, hindi siya basta-basta makikipaghiwalay sa akin. Ano ibig mo sabihin? Ako na nakakaalam noon, Romy. Basta ang sisiguruhin ko lang sa'yo, sa pakikipagrelasyon ko kay Mara, magiging kapit-tuko na siya sa akin. Karding, maganda ang benta ko ng mga gulay ngayong araw. Tamang-tama, Luming. Madadagdagan na naman ang iniipon natin. Talagang kailangan makaipon tayo para makapagpadala ng pera kay Mara sa susunod na buwan. Hindi naman tayo pumapalya sa pagpapadala ng pera sa anak mo buwan-buwan. May dapat lang. Nakakaya doon sa kapatid mong si Cora kung siya pa yung mag-aabono sa pagpapaaral sa ating anak. Sa kanya na nga nakikitira si Mara. Kaya nga, lalo pa tayong magtitipid. Ano pa nga ba ang ginagawa natin? Madalas nga, gulay lang yung tinakain natin diba? Yung mga tanim nating gulay para lagi tayong makapaglaan nga ng perang maipapadala doon sa anak natin. Kapag kinapos ang ipapadala natin kay Mara, mangungutang uli ako. Aba, marami ka nang utang kung kanino. Walang problema. Hindi baling mabaon tayo sa utang. Makatapos lamang sa pag-aaral ang panganay na anak natin.
Mr. Romántico. Diba, sa simula sinabi mo. Mr. Romántico, desidido ang mga magulang ko na mapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nakukonsensya ako na sinuway ko ang mahigpit na bilin nila sa akin. Kala ko pa naman kung ano na problema mo. Kaya wala kang gana kumain. Sinabi ko nga sa iyo, Bert, lahat ginagawa ng mga magulang ko para masustentuhan ang pagpapaaral sa akin. Oh, gaaral ka naman mabuti Oo, pero nagigilty ako. Kasi hindi ko nasunod yung bilin nilang wag ako makikipagnobyo. Bakit? Nagsisisi ka bang nakipagrelasyon ko sa akin? Hindi naman. Ay kaya nga kumain ka na rin. Huwag mong sayangin yung in-order natin. Next time, wag na tayo sa resto na ito, Bert, ha? Bakit? Masarap naman ang luto rito. Oo nga, pero malapit ito sa bahay ng tita Cora ko. Eh, anong problema ron? Baka makita tayo ng tita ko o ng mga anak niya. Bakit? Ikinahihiya mo bang tricycle driver lang ang boyfriend mo? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang magkaroon ng dahilan para magalit sa akin ang tita ko at ang mga magulang ko. Okay, mag-iingat tayo. Ay, salamat. Naintindihan mo ko. Basta hindi masasakripisyo ang relasyon natin. Bert. Kapag gusto ko mag-date tayo, Mara, mag-date tayo. Okay? Ganitong araw ng linggo, ang dami pong tao dito sa palengke, Tita Cora. Kaya nga, huwag ka nang lingon kung saan-saan, Mara. May mapahiwalay ka sa akin. Opo, Tita. Teka nga, sandali Bakit tumigil po kayo sa paglalakad, Tita? Kilala mo ba yung lalaki na sa likuran natin? Hindi po. Bakit kanina pa siya nakabuntot sa atin? Ewan ko dyan. Kanina ko ba napapansin? Panay ang lingon mo sa kanya. Kahawig po kasi siya ng isang kaklase ko. Mara, baka naman may inililihim ka na sa akin. Wala po. Sige, malalaman ko. Tita? Hoy, ikaw. Ako? Ikaw nga. Kilala mo ba tong pamangkin ko, ha? Ha? Tinatanong kita kung magkakilala ba kayo ni Mara. Hindi ko. Ay, bakit kanina ka pa sunod ng sunod sa amin? Hindi ko kayo sinusundan. Kanina ka pa nakikipagtitigan at nakikipagnitian sa pamangkin ko? Nagkataon lang ho na nasa lugar din ito yung bibiling ko. Sige ho. Oh, Tita Cora. Hindi niyo na po hiniwalayan ang tingin yung taong yun kahit lumayo na siya sa atin. Ewan ko, Mara. Pero wala akong tiwala sa lalaking yun. Kung makatingin sa'yo, parang matagal ka na niyang kakilala. Para bang karelasyon ka niya. Mr. Romántico. Diba, sa simula sinabi mong. Mr. Romántico, patuloy ang lihim naming relasyon ni Bert. Naging lingid yun sa kaalaman ng aking mga magulang sa probinsya at maging kay Tita Cora. Romy, huwag ka na munang sumama sa pamamasada ko ngayon ng tricycle. Ha? Bakit pare? Dati ikaw pa may gusto umangkas ako sa tricycle mo para may conductor ka eh. Ilakad kami ni Mare. Mamamasal na naman kayo? De. Kakain sa labas. Akasawa na yung ginagawa namin gano'n kapag nagde-date kami. Huwag mo sabihin. Oo. Sasama ko na si Mara sa lugar na gusto kong puntahan namin. Sa biglang liko. Buti kung sumama sa'yo yun. Bakit hindi siya sasama sa akin? Laking probinsya si Mara. At dahil probinsyana siya, inakala mo nang hindi ko magagawa sa kanyang gusto ko? Bert, pare. Romy,
Makikipagpustahan ako. Kahit saan ko dalhin si Mara, hindi siya makakatanggi. Hindi niya matatanggihan ang lahat ng gusto ko. Kung ano-anong inaalala mo, Mara. Bert, baka mangyaring inaalala sa akin ng tita ko. Hindi mangyayari yun. Papadalas kasing pag-check-in natin dito sa motel. Nag-iingat naman tayo eh. At gumagawa tayo ng paraan para hindi ka magbuntes. Kasi naman tuwing magkikita tayo, dito mo ko niyayaya. Anong gagawin natin? Hindi naman ako makadalaw sa'yo sa bahay ng tita mo. Minsan lang ako nagpunta ron, patago pa. Kasi ayaw mong ilantad sa mga kamag-anak mong relasyon natin. Kasi, malamang patigilin ako sa pag-aaral ng mga magulang ko kapag nalaman nilang may boyfriend na ako. Di ko tuloy masabi sa mga kaibigan ko na tayo na. Ang importante, kahit patago, nakikipagkita ako sa'yo at pumapayag ako sa gusto mo. Kaya nga basta magkasama tayo, huwag nating sayangin ang mga oras. Basta, Bert, siguradong hindi ako magpubuntis. Oo, huwag kang mag-alala. At kahit ano mangyari, hindi kita pababayaan. Mr. Romantiko. Kahit na ikaw pa. Dear Mr. Romantiko, ako po si Mara, taga Cabanatuan City. Inilihim namin ni Bert ang aming pagkakaunawaan sa pamilya ng aking tiyahin na tinitirhan ko sa Pasay. Upang hindi makarating sa aking mga magulang sa probinsya ang pagsuway ko sa bilin nilang huwag ako makikipagnobyo. Ang problema, habang nagtatagal ang relasyon namin ni Bert, nagiging mapusok siya. Madalas niya akong yayain sa motel, bagay na hindi ko natanggihan. Kaya't ligala. Totoo, Bert? Totoong-totoo, Romy. Pre, ilang beses mo naisama sa biglang liko si Mara. Kabisado ko na nga yung mga nulal sa buong katawan niya. Kaya pala lagi kang ganado sa pamamasada ng tricycle. Siyempre, para lagi kaming may pang-date ni Mara. Congrats, pare. Congrats saan? Swerte mo kay Mara. Mabait na, maganda pa. Mapagbigay pa. At ako ang unang lalaki sa buhay niya. Mahirap na siyang bumitiw sa relasyon niyo. Totoo yan. Dahil kapag naghiwalay kami ni Mara, siya ang talo. Wala na siyang maipagmamalaki sa akin. Pakakasalan mo ba siya? Romy, wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Uy, paano kung obligahin ka ni Mara na pakasalan mo siya? Hindi mangyayari yun. Dahil pangarap ni Mara na makatapos ng pag-aaral. Makatapos kaya siya sa ginagawa niyo? Bakit hindi? Nag-iingat naman kami. Hindi kayo na kasi siguro sa mangyayari sa kinabukasan. Romy, hindi ako nag-aalala. Dahil kahit ano pa mangyari, hindi ako mauobliga ni Mara na pakasalan ko siya. May kaklase na naman ba tayo ng asar sa'yo? Wala, Mara. Bakit napailing ka nang makita mong palapit ako sa'yo dito sa campus? Kasi hindi tama yung ginagawa mo. Bakit? May naging pagkakamali ba ako? Meron. Sa'yo?
Sa sarili mo. Ay naku, Nonit, hindi kita maintindihan, ha? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kahapon nakita ko kayo ni Bert. Palabas kayo ng motel. Ha? Nakita mo kami? Tulad ka rin pala nung iba nating kaklase. To the max kung makipagrelasyon. Kaibigan kita, Nonit. Kaya, sige, aamin na ako sa'yo. Mahal ko si Bert. Kaya hindi ko matanggihan yung gusto niya. Pero Mara, ikaw rin yung inaalala ko. Baka naman ipaalam mo sa tita ko tungkol sa amin ni Bert. Hindi kita susumbong. Pero dahil sa ginagawa mo, baka masira ang iyong pag-aaral. Karding, tama na yan. Ayaw ka muna. Mamaya na, Lumeng. Tatapusin ko ng gapasin ng karit ang mga damo rito sa bukid. Abay, mainit ang sikat ng araw, oh. May sombrero naman ako eh. Oh, basang-basa ka na ng pawis. Kapag nagpahinga ako, hindi ko matatapos agad ang mga trabaho ko dito sa bukid. Kaya parang mabubuwal ka. Ha? Didilima paning ko. Ikot ang palig. Ay, nako, Diyos ko! Karde! Mr. Romantico. Sa simula, sinabi mong Mr. Romantico, lingid sa akin dahil sa sobrang sipag ng itay ko sa pagtatrabaho sa bukid sa probinsya, nawalan siya ng malay. Ang tanging nasa isip ko, masaya ako sa relasyon namin ni Bert. ipigilan kailanman magbago na. Alam mo, pre, ako naaawa kay Mare. Bakit mo siya kaawaan, Romy? Sinisira mo ang pag-aaral niya. Wala akong intensyong sirain ang pag-aaral ni Mara. Ginagawa mo parang bilirang pakikipagrelasyon sa kanya. Sa palaran. Siguruhan ang estilo ko, pare. Gaya ng pakipaglaro ko sa iyo rito sa bilyaran. Kaya bihira ka manalo sa akin. Pare, hindi garanti ang paggamit mo ng kondom para hindi magbuntis ang girlfriend mo. Bakit yung ibang katropa natin gumagamit nun? Hindi nagkakaproblema. Hindi na kayo natitsempuhan. Pero may oras na sumasablay ang ibang gamit sa family planning. Bakit yun ang iisipin ko? Bert! Romy, ang importante, game ang girlfriend ko. At pareho kami ni Mara na-enjoy sa relasyon namin. Ha? Muntik ka na palang ma-heat stroke, Karding. Ligtas na kamo ko sa peligro, sabi ng doktor, Lumeng. Oo. Dahil nung mawalan ka ng malay doon sa bukid, humingi agad ako ng tutulong sa akin at agad ngang dinala ka dito sa public hospital. Naagapan kang masuri ng doktor. Ayan, nakainom ka kaagad ng mga gamot. Pwede na kaya akong lumabas dito sa ospital? Obserbahan ka pa lang muna ng doktor. Kapag pwede na, lalabas na ako rito para makapagtrabaho na uli ako sa bukid. Buong naman trabaho nasa isip. Kailangan May pinag-aaral tayo sa Maynila. Ay nga pala, hindi ko pa naitatawag kay Mara yung nangyari sa iyo. Huwag mo nang ipaalam sa kanya na na-ospital ako. Baka mag-alala pa sa akin at makasira sa pag-aaral niya. Baka naman magdamdam sa atin yung panganay mo. Kapag nalaman niya na nagkasakit ka na at lahat, hindi naman natin pinaalam sa kanya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya kung sakali. Uy, Karding. Basta't iwasan nating magbalita kay Mara ng maaaring ipag-alala niya. Huwag tayong gagawa ng anumang maaaring makasira sa pag-aaral niya para siguradong makatapos siya ng pag-aaral.
sinabi ko na sa'yo eh. Huwag kang tatawag sa akin kapag narito ako sa bahay. May problema ba? Oo, narito ang tita ko. Okay. Ako na lang ang tawagan mo kapag libre kang makipag-usap sa akin. Oo. Sige na. Bye-bye. Bye. Mara? Sino ba yung tumawag sa'yo? Ano po? Kaklase ko po, Tita Cora. Bakit parang pabulong kung makipag-usap ka sa kanya? Nakakaya po kasi na malaman niyo ang pag-uusap namin. Natungkol lang naman po sa boyfriend niya. Ang kaklase mo nga kaya may boyfriend? Opo, tita. O ikaw, Mara? Tita, wala po akong boyfriend. Ay, ewan ko, Mara. Pero nito mga nakarang araw, napupuna ko na lagi kang masaya. May pagkakataon bang habang nasa banyo ka, napapakanta ka. Tita Cora. Sana nga mali ako. Pero ang mga napapansin ko sa'yo ay mga palatandaan na mayroong ka ng boyfriend. Mr. Romantico. Diba sa simula sinabi mong Kahit anong pag-uusisa sa akin, Mr. Romantico, ng aking tiyahin, hindi ako umamin sa kanya na totoo ang hinala niyang meron akong boyfriend. Ginawa na lamang ni Bert ang lahat ng pag-iingat upang hindi malantad ang relasyon namin sa aking mga kamag-anak. Mara, pwede ba tayo mag-usap sandali? Oo naman, Nonet. Tayong dalawa lang naman ang narito sa room dahil lumabas yung mga classmates natin. Kapong kasi, nakasalubong ko ang tita Cora mo sa daan. Kinausap niya ako tapos may tinanong siya sa akin. Tungkol saan? Kung may nobyo ka na daw. Anong sabi mo? Tulad ng gusto mo, kinailangan sa tiyahin mo yung relasyon niyo ni Bert. Ay, salamat, Nonet. Pero Mara, walang lihim na hindi nabunyag. Okay lang namang malaman ng mga kamag-anak kong pakikipag-boyfriend ko eh. Basta nakatapos na ako ng pag-aaral. Sana nga ganun ang mangyari. Ang inaalala ko. Anong inaalala mo, Nonet? Baka hindi ka makatapos kapag nagbunga yung madalas mong makikipag-date sa iyong boyfriend. Bert, motel na naman? Bakit parang nagulat ka? Ayaw mo bang pagkatapos natin kumain dito sa eatery, tumuloy tayo sa dati? Hindi naman ako nakipagkita sa'yo ngayon para tumuloy na naman tayo doon. Nagbabago ka na yata, Mara. Kasi may dapat kang malaman. May naliligaw ba sa iba? At may nagustuhan ka ng iba? May papalit mo sa akin, ganun? Hindi ganun. Siguruhin mo lang, ha? Dahil sa lahat ng ayoko, yung loloko ko. Hindi kita niloloko. Halata ako, may ibang kaklase kang may gusto sa'yo eh. Kahit may ibang nanliligaw sa akin, hindi ko pinapansin yun. Sinasabi ko sa kanila may boyfriend na ako para tigilan na nila ako. Yan ang sabi mo. Yan ang totoo. Sisiguruhin ko hindi ka maaagaw sa akin ng iba. Akin ang cellphone mo. Ano? Para ano? Ayoko may makikitang number ng ibang lalaki dyan. Sobra ka naman. Sundin mo ako kung ayaw mo mag-away tayo. Okay, sige. Aalisin ko sa cellphone ko yung number ng ilang kaklase kong lalaki na nagpapalipad hangin sa akin. At basta wala tayong date, ayokong paglabas mo sa school kung saan-saan ka pupunta. Oo. Sige, susundin kita. Pero Bert, may gusto akong malaman mo. Delayed ako. Ha? Buntis ka? Mr. Romantico. kahit na ikaw pa. Dear Mr. Romantico,
Habang nagtatagal ang relasyon namin ni Bert, nagiging madalas ang paglabas namin na laging sa motel humahantong. Lahat ng pag-iingat ginagawa namin para hindi magbunga ang aming kapusukan. Subalit, nabahala ako nang hindi ba ako dinadatnan ng aking buwanang dalaw. Walang matitiyan. Mara, kung binibiro mo lang Hindi joke, Bert. Kaya niyaya kita dito sa park pagkamerienda natin. Totoo ang sinabi ko sa iyo sa eatery kanina. Totoong delayed ka? At may posibilidad na buntis ka? Oo, kaya lagot ka. Magiging tatay ka nang wala sa oras. Hindi pa siguradong buntis ka. Paano? Kung sakaling magkakaanak na nga tayo. Siyempre. Masaya ako na magiging tatay na ako. May masaya bang ganyan? Halatang pilit naman yung ngiti mo. Huwag muna tayong tumuloy sa lakad natin ngayon. Ihatid na muna kita malapit sa bahay ng tiyahe mo. Paano yung sinabi ko sa'yo? I-text mo na lang ako kapag nagkaroon ka na. Bert, baka hindi ka na magparamdam sa akin. Pwede pa yun. Kahit minsan ba, sumablay ako sa schedule ng pagtawag at pagte-text ko sa'yo. Hindi nga. Ay, kaya nga, huwag kang mag-alala. Tiwala ka sa akin. Walang mababago sa komunikasyon natin. Kahit pa totoong magkakaanak ka na. Diba, sa simula, sinabi mong wala. Bert, ba't pumarada ka rito sa tabi ng highway? Mamaya na natin ituloy ang pamamasada, Romy. Bakit parang may problema ka? Meron nga. Kasi, hindi pa dinadatan si Mare. Ha? Iyan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Talaga may pagkakataon na sumasablay ang mga pills. At yung iba pang sistema ng family planning. Kaya parang gusto kong tumigil muna sa pamamasada at magbakasyon sa isa kong kamag-anak sa probinsya. Paano itong tricycle mo? Ikaw na muna mamamasada rito. Tatakasan mo si Mara? Ewan ko, Romy. Pare, ang alam ko, hindi pa ako handang maging ama. At lalong hindi pa ako handang mag-asawa. Lumeng, kay gandang pagmasdan ng mga tanim kong palay sa bukid. Oo nga, Carding. Ilang linggo na lang at pwede nang anihin ang mga yan. Kaya lang, halos kalahati naman ang maaaring kitain natin dito pambayad utang lang. Sa dami ba naman ang nautangan natin? Walang problema doon. Baka may iba pa sa nautangan natin ang hindi natin mabayaran. Ang mahalaga, hindi pumalyang pagpapadala natin ng pera kay Mara buwan-buwan. Ay, Carding. Parang nakikinikinit ako na, Luming. Makakatapos ng pag-aaral ang panganay na anak natin. Makakaahon na tayo sa hirap dahil kay Mara. Mr. Romantico. Diba, sa simula, sinabi mong Lingid sa akin, Mr. Romantico. Halos mabaon na sa utang ang aking mga magulang sa probinsya dahil sa pagpapaaral sa akin. Hindi ko na naisip kumustahin sila dahil madalas nakatuon kay Bert ang aking panahon at atensyon. Tapos na klase natin. Tayo na lang nandito sa classroom, Mara. Nonet, mamaya na ako uuwi. May tatawagan ka? Wala. Meron kay text? Wala rin. Ba't kinuha mo yung cellphone mo sa bag? Tinignan ko lang kung may text si Bert. Parang magkaka-text dyan. Hindi naman nag-ring yan sa buong klase natin kanina. Dati kasi,
Hindi lumilipas sa maghapon na hindi siya tumatawag o nagte-text sa akin. Pero ngayon... Huwag kang umiyak. Mamaya, mapasukan tayo ng ibang kaklase natin. Ano pang isipin mo ngayon? Ngunit, 4 na araw nang hindi nagpaparamdam sa akin si Bert. Mula nung huli kami magkita. Ba't hindi ka tumawag o mag-text sa kanya? Ayokong isipin niya na naghahabol ako sa kanya. Tsaka, ikaw na rin ang nagsabi. May posibilidad na buntis ka. Ikaw lang sa lahat ng kaibigan kong pinagtapatan ko niya, no? Oo nga, atin-atin lang yun. Kaya nga hindi ako makapag-aral na mabuti. Pakiramdam ko, umiiwas na sa akin si Bert. Hindi ka niya dapat iwasan kung totoong buntis ka. Kaya nga hindi ko malaman ang gagawin ko. Di magpa-check up. Ayoko. Para malaman mo yung totoong kalagayan mo at ang kung anong dapat mong gawin. Natatakot ako. Kung totoong buntis ako, baka mapatay ako ng mga magulang ko. Akarding, malaki-laking halaga na itong naipon natin. Oo nga, Luming. Pero kulang pa yan sa perang kailangan maipadala natin kay Mara. O baka sakali madagdagan pa ito kapag nakapagbenta ako bukas ng mga gulay sa palengke. Kapag kinulang pa, mangungutang uli ako. Halos lahat na ng mga kapitbahay at kamag-anak natin nautangan mo na. Nakakahiya man, wala akong magagawa. Kailangan kapalan ko mukha ko at lakasan ng loob para makapagpatuloy sa pag-aaral ang panganay nating si Mara dahil alam ko na ang sasabihin mo. Napaulit-ulit mo nang nasabi. Dahil kapag nakatapos naman si Mara, mababayaran natin ang lahat ng pagkakautang. Kasi ngayon na kay Mara ang pag-asa natin. Na kay Mara lamang. Kuya Karding, magmerienda ka muna. Ikaw naman, Cora. Tuwing pupunta ako dito sa inyo, nag-aabala ka pa. Ikaw, wala yun. Kung yung ibang tao, iniistim ako mabuti kapag naging bisita ko. Ikaw pa kaya kapatid ko ang hindi. Hira ka namang maparito sa amin sa Pasay. Marami kasi kong trabaho sa probinsya Pwede mo namang padala na lamang ng pera yung anak mo. Pero gusto ko rin makita ang anak ko. Parating na yun. Kapag matagal-tagal ko na siyang hindi nakikita, nasasabik ako kay Mara na siyang tanging inaasahan namin ng kanyang ina na makatutulong sa pamilya namin balang araw. Sobra talaga ang tiwala at pag-asa niyo kay Mara, ano? Kasi nangako naman si Mara. Sumumpa pa siya na magtatapos ng pag-aaral. Kaya nga, kahit kumapal ang kalyo sa mga kamay at mga paa ko, kahit masunog sa araw ang balat ko, at kahit may mga araw na nagkakasakit ako, nagtitiis ako ng hirap ng trabaho sa bukid. At maging ang asawa ko na lagi kong katukatulong sa pagtitiis at pagsasakripisyo. At kahit kung kani-kanino pa kami nagkakautang, pasuportahan lamang namin ang pagpapaaral kay Mara. Mr. Romántico. Diba sa simula sinabi mong Mr. Romántico, walang kamalay-malay ang aking ama na dumating na ako sa bahay ng nakababatang kapatid niya. Hindi nga lamang ako tumuloy sa loob dahil sa narinig kong pag-uusap nila ng aking tiyahin. Bert! Romy, ano balita? Tulad ng gusto mo mangyari. Ako na naghatid at sumundo kay Mara sa universidad. Katatapos ko nga lang siya ihatid sa bahay ng tiyahin Hinahanap pa niya ako? Oo. Ano sinabi mo? Hindi yung pinasabi mo sa akin na sabihin ko sa kanya.
Nagbakasyon ka muna sa inyong probinsya sa Laguna. Bukas na lang uli ako mamamasada ng tricycle, Romy. Paano si Mara? Ako na uli ang susundo at maghahatid sa kanya. Bert, pare... May naisip na kasi akong solusyon para malutas ang aming problema. Kung totoo ngang buntis si Mara. Hindi pa, Nonet. Oh, bakit pagtawag mo sa akin umiiyak ka? Kasi, kanina pa uwi na ako. Nadatnan kong kausap ni Tita Corang itay ko sa sala. Bakit? Nakahalata na bang tita mo sa problema mo sa iyong boyfriend? Pati ang itay mo? Hindi. Pareho ni Tita Corang mga magulang ko na walang alam sa boyfriend ko. At sa kalagayan ko ngayon na maaaring nagdadalang tao ako. Kaya nga dito kita tinawagan sa bakanting lote sa di kalayuan sa bahay ni na tita. Anong problema mo? Nonet, hindi ako tumuloy pumasok sa bahay ni tita kanina. Kasi narinig ko yung pag-uusap nila ni Itay. Habang hindi nila namamalaya, nakikinig at sumisilip ako sa kanila. O bakit? Ano bang narinig mo sa pag-uusap ng Itay at tita mo? Ganito, Nonet. Kasi nangako si Mara. Sumumpa pa siya na magtatapos ng pag-aaral. Kaya nga kahit kumabalang kalyo ko sa mga kamay at mga paa, kahit masulog sa araw ang balat ko, kahit may mga araw na nagkakasakit ako, nagtitiis ako ng hirap ng trabaho sa bukid, maging ang asawa ko na lagi kong katulong sa pagtitiis at pagsasakripisyo. Kung kani-kanino na kami nagkakautang, masuportahan lang namin ang pagpapaaral kay Mara. Nonet, si Tita Cora at ang mga magulang ko, lahat sila naniniwala at asang-asa na makakatapos ako ng pag-aaral. At ako ang makakatulong para makaahon sa hirap ang pamilya namin. Nakukonsensya ka? Guilty ako, Nonet. Walang kaalam-alam ang pamilya ko na sinira akong pangako sa kanila. Lalo na ang Itay. Ang laki ng itinanda at ipinayat niya. Kahit nagkakasakit siya, sinasagad niya sa trabaho sa bukid ng sarili niya. At kahit kanino nangungutang siya, mapag-aral lang ako. Tulong sila ni Inay sa pagpapakahirap. Mapagtapos lang ako sa kolehiyo. Pero anong isinukli ko sa lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo nila para sa akin? Dahil sa katigasan ng ulo ko, malamang masira ang buhay at kinabukasan ko. At hindi na ako makatulong kahit kailan sa pamilya ko. Wala akong utang na loob, Nonet. Wala akong kwentang anak. Wala akong kwentang tao. Mr. Romantiko. Kahit na ikaw pa. Dear Mr. Romantiko, nang ipinaalam ko kay Bert na ako'y delayed ng buwan ng dalaw ko, naramdaman kong parang iniiwasan niya na ako. Lalo ko ng problema at nakonsensya nang dumating ang Itay ko sa bahay ng aking tiyahin at narinig ko ang kaawa-awang kalagayan ng aking mga magulang sa probinsya. Ang bituin, akala mo'y naglalaho. Mara? Ano? Kumusta? Hindi pa rin ako nagkakaroon, Nonet.
si Bert? Hindi pa rin kami nakikita at nagkakausap. Ano sa palagay mo? Umiiwas siya sa'yo? Parang. Ay, naku, hindi tama yun. Bigla kasi siya nagbakasyon sa Laguna. Tsaka kung totoong buntis ka, hindi ka niya dapat pabayaan. May magagawa ba ako? Kung iniiwasan na ako ni Bert? O bakit wala? Hindi ako mag-aabol sa kanya. O paano? Sosolohin mo na lang ba ang problema niyong dalawa na kayo ang may kagagawan? Nonit. Tawagan mo si Bert. Obligahin mong panindigan yung kalagayan mo. Hindi pwedeng tuloy ang kanyang iwasan at takasan. May pananagutan siya sa'yo at sa magiging anak niyo. Hello, Bert? Sino to? Si Nonet. Yung kaklase at kaibigan ni Mara. Paano kita natawagan? Hiningi ko yung number mo kay Mara. Bakit hindi si Mara tumawag sa akin? Galit sa'yo. Galit sa akin si Mara? Oo. Kaya nga tinawagan kita eh. Hindi ko alam. Tsaka, paano mong malalamang galit sa'yo si Mara? Iniiwasan mo nga. Hindi ko iniiwasan si Mara. Bakit ilang araw ka nang hindi tumatawag o nagtitext man lang sa kanya? Naging busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Bert, magparamdam ka naman sa kaibigan ko. Sa laki ng problema niya at sama ng loob sa'yo, baka mamaya kung ano ang maisipan niyang gawin. Mara? Umiiyak ka ba? Hindi po, Tita Cora. Medyo sinisipon lang po ako. Napansin ko. Mula nang dumalaw sa'yo na isang araw ang itay mo, naging malungkuting ka na. Naawa po kasi ako sa itay. Si ilang buwan ko nang hindi pag-uwi sa probinsya. Ang laki na itinanda at ipinayat niya. Kasi nga, madalas pala siya nakakasakit. Hindi lang ipinapaalam sa'yo para hindi ka mag-alala. Kung alam ko lang po na nagkakasakit ang itay ko, uuwi po ako sa amin para madalaw siya. Ang pag-aaral mo na lamang siyang intindihin mo. Tita ko. Para makapagtitiis ang itay mo. Ang mga magulang mo nang hirap sa probinsya. Ang hindi nila matatanggap ay kapag nabigo ang pangarap nila para sa iyo. Mr. Romántico. Diba, sa simula sinabi mong Lalo akong nakonsensya, Mr. Romantico, dahil sa paulit-ulit na pagpapaalala sa akin ng tiyahin ko na ako ang tanging pag-asa ng aking mga magulang para makaahon sa hirap ang aming pamilya. Halos hindi ko maibuka ang aking bibig nang makausap ko ang aking mga magulang. Hello, Mara. Kumusta ka? Okay lang po ako, Inay. Sabi nga ng itay mo, maayos ang kalagayan mo sa poder ng iyong tiya Cora. Opo. Ang itay po, Nandito sa tabi ko. hindi na po ba siya nagkakasakit? Ay, sandali ha. Ibibigay ko sa kanya tong cellphone para siya mismo ang iyong makausap. Hello, Mara. Tay, Oh, kumusta na po kayo? ayos lang ako, anak. Hindi na kayo nagkakasakit? Paminsan-minsan, inuubo pa rin ako. Kasi nga, hindi ko mapigil ang iyong ama sa sobrang sipag sa pagtatrabaho sa bukid, anak. Itay, may edad na po kayo. Huwag niyo na po masyadong sagarin sa trabaho ng sarili ninyo. Huwag akong alalahanin mo, anak. Ang iyong pag-aaral lang askasuhin mo. Dahil matupad lamang ang pangarap namin ng inay mo na makatapos ka ng pag-aaral, kami na sigurong mga magulang mong magiging pinakamaligayang tao sa mundo.
Huwag ka nang maghinanakit sa akin, Mara. Kung hindi pa ipinaalam sa'yo ng kaibigan ko na galit ako sa'yo, hindi ka pa magpaparamdam sa akin, Bert. Kaya nga nakipagkita na ako dito sa'yo sa tabing dagat. Para malutos natin ang problema mo. Problema ko? Hindi ko problema lang ito kung sakali. Ito pagbubuntis ko. Problema natin dalawa to. Alam ko, huwag kang magtaas ng boses. Baka isipin na ibang namamasyal dito, nag-aaway tayo. Hindi ako iskandalosa, ha? Pero ikaw ang natutulak sa akin na mag-ngit-ngit ako. Mag-usap tayo ng mahinahon. Tapatin mo nga ako. Bakit mo ba ako iniiwasan? May mga inaasikaso lang ako. Gusto mong takasan ang responsibilidad mo sa akin at sa magiging anak ko. Yun ang sabihin mo. Yun ang aminin mo. Hindi. Bert, minahal kita. Nagtiwala ako sa'yo. Dahil sinabi mo, mahal mo ko. At nangako kang hindi mo ko pababayaan sa hirap at ginhawa sa habang buhay. Pero hanggang ginhawa ka lang naman pala at sa sarap. Pagdating sa hirap, iiwasan mo na ako. Iiwan mo na ako sa ere. Hindi kita iiwan sa ere. Yun ang nararamdaman ko sa'yo. Mara, kung sakaling buntis ka, walang problema. May paraan para mawala ang sanggol sa tiyan mo. Ate mong ilaglag ang magiging anak ko na sarili mo yung anak? Para malutas ang problema natin sa kanya. May ibibigay ako sa'yo. At tuturuan kita ng lahat ng dapat mong gawin para hindi masira ang pag-aaral mo at yung relasyon natin. At ikaw pa maghahangad na pumatay sa dugo ng yung dugo at laman ng yung laman? Anong klase kang ama, Bert? Mara! Anong klase kang tao? Walang niya ka! Hayop ka! Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Mapapatay kita! Mapapatay kita! Hayop ka! Tama na! Bitiwan mo kamay ko! Pakiusap! Pag-usapan natin ang maayos ang lahat. Para na rin sa kabutihan natin pareho. Hindi! Hindi ako papayag ipalaglagan ko sakali magiging anak ko! At hindi ako maghahabol sa'yo, Bert. Matapos malantad sa akin ang tunay na kulay mo, kinasusok naman kita. Mara! Kinamumuhian kita! Mr. Romantico. Diba sa simula sinabi mong Mr. Romantico, nanginginig ako sa matinding galit na lumakad akong palayo kay Bert. At inasahan kong yun na ang magiging huli naming pagkikita. Bert, mahal mo ba si Mara? Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi ko siya minahal, Romy. Uy, bakit hindi mo pagsikapang ayusin ang inyong problema? Gusto ko ang malutas ang problema namin kung sakaling buntis siya. Pero ayaw niyang pumayag sa gusto kong mangyari. Hindi mo ba maaaring panagutan ang pinagbubuntis niya? Hindi pa nga ako handang mag-asawa eh. Pare, Romy, hanggat hindi pa ako handang mag-asawa, walang makapipilit sa akin na sumuong sa buhay may asawa. Wala. Mara, pag-usapan nating mabuting problema mo habang tayo lang na dito sa library. Nonet, kung sakaling magpa-check up ako at malaman ko buntis ako, ipaalam mo sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo. Kukuha lahat ng pag-asa at pangarap nila para sa akin. Masasaktan sila. Magagalit sa akin. Dapat panagutan ni Bert ang dapat panagutan sa'yo. Ayoko ipilit sa kanya ang sarili ko. May responsibilidad siya sa kung sakaling magiging anak niya. Mahina siyang klase ng lalaki. Walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa pangako.
Kaya naglaho na ang pagmamahal ko sa kanya. Mara. Ni Anino ni Bert. Ayoko na makita, Nonet. Nagsisisi ako, minahal ko siya. Nagsisisi ako. Labis na sama ng loob ko kay Bert ang nagtulak sa akin upang magpasuri. Ang laki pasasalamat ko. Hindi totoo ang suspecha ko na ako'y nagdadalang tao. Na-delay lamang palang pagkakaroon ko ng buwanang dalaw. Kaya sa tuwa ko, sinamantala ko ang bakasyon sa eskwela para makauwi sa probinsya at makapiling ko sa buong bakasyon ng mga magulang ko. Si Bert, sagutin ko pa kaya ang tawag niya? Hello? Mara, salamat sinagot mo rin ang tawag ko. Wala na sana akong balak makipag-usap sa'yo, Bert. Bakit? Nagtatanong ka pa kung bakit? Kung ikaw ay nasa katayuan ko, baka habang buhay mo nang hindi ka usapin ng taong katulad mo. Mara, wala kang dapat ipagkaganyan. Pagkatapos malantad sa akin ang uri ng pagkatao mo? Mahina? Makasarili? Walang kwentang lalaki, walang kwentang tao! Nakausap ko si Nonet at nalaman ko sa kanya na hindi nagkatotoong inaalala mo. Na hindi ka nagdadalang tao. Kaya inaasahan mo, muli ako magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo? Hindi na, Bert. Hindi na. Mahal kita. Hindi mo na ako mapapaniwala sa matatamis mong salita. Mahal mo ko. Ikaw na rin ang nagtulak sa akin. Nakalimutan ko ang naging damdamin ko sa'yo. Mara. Nagkamali na ako, Bert. Naisang tabi ko ang pag-aaral ko dahil sa naging pagmamahal ko sa'yo. Pero nakilala ko na ang aking pagkakamali. Napakalaking pagkakamali na labis kong pinagsisihan. Kaya itutuwid ko ang aking pagkakamali. Lahat ng pagsisikap gagawin ko para makatapos ako ng pag-aaral. At masuklian ko ang napakaraming pagtitiis, paghihirap, at pagsasakripisyo ng mga magulang ko para makapag-aral lamang ako. Mara. Goodbye, Bert. At huwag ka nang tatawag sa akin. Huwag na! Kailanman! Mara! Tay! Nay! Anak! Narinig namin ang lahat ng pakikipag-usap mo sa telepono. Sorry po, Nay. Tay, patawarin niyo po ako. Anak, kung nagkamali ka man, sa narinig naming masidhing pagnanais mong maituwid ang naging pagkakamali mo at mabigyan mo ng katuparan ng pangarap namin ng inay mo para sa iyo, napatawad ka na namin. Oo, anak. Salamat, Tay. Inay, natuto na po ako sa aking naging pagkakamali. Kaya natitiyak ko po, makakaiwas na akong muling magkamali at makakatapos ako ng pag-aaral. Kahit na kalimutan ko muna ang pag-ibig. Mr. Romantiko. Kahit na ikaw pa. Mr. Romantiko, kahit paulit-ulit kong sinasabi na wala na akong pagmamahal kay Bert, na pinagsisisihan kong nakipagrelasyon ako at nagtiwala sa kanya, kahit gaano kalaki ang sama ng loob ko sa kanya,
Nararamdaman ko pa rin siya sa puso ko. Miss ko pa rin siya. Subalit hindi ako nagpadaig sa aking damdamin. Nagsikap akong mabuti sa pag-aaral hanggang sa ako'y makapagtapos, magkaroon ng magandang trabaho at makapaglingkod sa aking mga magulang at mga kapatid. Hanggang dito na lamang ang inyong taga-subaybay, Mara. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga giliw naming taga-subaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.